Ako si Maria at ito ang aking kwento. Alam ni Fernan na isang kahibangan ang ginawa niya at baka ito pa ang maging dahilan ng lalong pagkamuhi sa kanya ng dalaga. Ngunit desperado siya, umaasa na mararamdaman niya sa halik nito ang katiting na damdamin na hinahanap niya. Arlene! Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang muka pagkatapos niyang bumitaw. Puno ng pagkamuhi ang mata ni Arlene na nakatingin sa kanya. Pandidiri at pagkadismaya. Desperado ka nga, Mr. Crawford. Sana ito ng huling beses na lalapat sa labi ko ang maruming labi mo. Dahil talaga naman na nakakasuka. Umalis na si Arlene. Naiwan si Fernan sa kanyang kinatatayuan habang hawak ang pisngi na nasaktan. Noon, kapag hinahalikan niya ito, ramdam niya ang pangungulila, pagkasabik at pagmamahal sa manghalik niya. Ngunit ngayon, wala siyang madama maliban sa kagustuhan itong itulak siya palayo. Samantala, napahinto sa paghakbang si Arlene nang makasalubong ang kanyang magulang at si Ines. Maging ang mga ito ay nabigla, maging si Ines. Kumuyom ang kanyang kamao. Handa na siyang sugurin si Arlene ng mga sandaling ito. Ngunit naalala niya ang kanilang pakay. Kailangan niyang kumalma. Anong ginagawa mo dito, Arlene? Tanong ni Marta sa dalaga sa magiliw na tinig. Ngunit kabaliktaran iyon ng kanyang mata na may talim. Tumingin siya kay Fernan na nakahawak sa pisngi. Pagkaraay muli siyang nagsalita. Narito ka ba para humingi ng pasensya kay Mr. Crawford at sa ate mo? Nasabi sa amin ni Ines na kagabi ay minasama mo ang pagbisita nila sa inyo. Arlene, alam kong masama ang loob mo sa nagawa namin noon. Ngunit matagal na yun. 5 taon nang nakakalipas. Kaya bakit hindi pa natin kalimutan ng lahat ng yon? Hindi ba't natural lamang na magkapatawaran ng isang pamilya? Tumango ang ama ng dalaga bilang pagsang-ayon sa sinabi ng asawa. Tamang tita Marta mo, Arlene. Ako man ay humihingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko at naging desisyon noon. Pasensyahan mo na kami kung humingi agad kami sa iyo ng pabor. Hindi namin naisip na kababalik mo lang. Pasensya ka na, anak. Bumalik si Fernan sa mag-anak. Ano ginagawa niyo dito? Bago sumagot, umiiyak na tumakbo si Ines at yumakap sa bewang ng binata. Fernan, please, mag-usap tayong dalawa. Dahil hindi na kailangan ng kanyang presensya, nagpatuloy sa pag-alis si Arlene. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, naramdaman niya ang mahigpit na paghawak sa kanya ng kanyang ama. Hinila siya nito hanggang sa makalayo sa sala, kasama ang asawang si Marta. Alam namin na hindi ka narito upang bisitahin si Fernan. Umamin ka nga. Kaya ka ba narito dahil balak mong agawin si Fernan sa kapatid mo? Lito, hindi mo na kailangan itanong yan bastardang yan. Malino naman na kaya siya narito ay dahil yun talagang pakay niya. Dinuro ni Marta si Arlene bago muling nagsalita. Siguro nga'y umahon ka ngayon. Ngunit balik-balik ta rin mo man ang mundo. Isa ka pa ring bastarda. Hindi ka nababagay kay Fernan na isang Crawford. Lalo na't magkalaban ang inyong mga pamilya. Si Ines ang nababagay sa kanya. May pinag-aralan. Hindi lumaking mangmang at may narating at napatunayan sa buhay. Laban sa kanya, walang-wala kang binatbat sa anak ko. Binitiwan ni Lito ang braso ng dalaga. Kanya itong binigyan ng tingin na may babala. Huwag ka na magpapakita kay Fernan, naiintindihan mo ba? Umalis ka na, Arlene. Tandaan mo, simula ng tanggihan mo ang tulong na hinihingi namin, ay hindi na kita itinuturing na anak. Hinimas ni Arlene ang brasong nasaktan. Namumula ito sa diin ng pagkakahawak ng kanyang ama. Huwag magpapakita kay Fernan? Bakit hindi niyo sabihin yan sa kanya? Gayong siya ang lapit ng lapit sa akin na parang aso. Bakit hindi niyo utusan sa Ines na itali ang nobyo niya sa kanya kung ayaw niya itong pumupunta sa iba? Oh, nakalimutan ko. Hiniwalayan na nga pala ang anak ninyo ni Fernan. Hindi kaya dahil baog siya at walang silbi sa hinaharap? Bilang ina, ang marinig na insultuhin ng kanyang anak ay hindi niya matatanggap. Umangat ang kamay ni Marta. Nanginginig ito. Nagpupuyos ang kanyang dibdib sa galit sa kabastusan ng bastardang ito. Ngunit bago pa tumama ang kamay ng ginang sa mukha ni Arlene, ay nasalo na ito ng malaking kamay. Napasinghap si Marta. Mr. Crawford? Don't you dare lay your hands on Arlene, Mrs. Locsin. Hindi mo magugustuhan na makitang magalit ako sa oras na saktan mo siya.
Mr. Crawford, nagkakamali ka. Walang balak saktan ng asawa ko si Arlene. Leave my place now. Hindi na magbabago ang pasya ko kahit buong angkan pa ninyo ang kumausap sa akin. Ako at si Ines ay hiwalay na at wala na akong magagawa ron. Lalong naluha si Ines nang marinig ang sinabi ni Fernan. Nasaktan na siya kanina sa pambabaliwala nito sa kanya at pag-iwan para sundan si Arlene. At maging sa sinabi nito ngayon sa harapan mismo ng kanyang magulang, ay nasasaktan siya. Kasalanan ito ni Arlene. Pinahid niya ang luha. Kung magiging bayolente siya, wala itong maitutulong. Sa ngayon, ay kailangan niyang sakyan ang gusto ni Fernan. Malapit nang ikasal si Arlene sa iba. Alam niya na matatauhan din ang binata isa sa mga araw na ito. Walang nagawa si Lito at Marta. Nang dumating si Raul ay sumama sila dito. Isa itong kahihiyan nang dahil kay Arlene ay pinalaya sila. Hindi ito katanggap-tanggap. Lito, ano ang gagawin natin? Hindi ito maaaring kumalat. Maraming mawawala sa atin sa oras na kumalat ang balitang to. Niyakap ni Ines ang kanyang ina. Huwag kayong mag-alala, Mama. Hindi ako papayag na mauwi sa ganito ang lahat sa amin ni Fernan. Hindi mawawala ang koneksyon ng ating pamilya sa mga Crawford. Ipinapangako ko yan sa inyo ni Papa. Nang makaalis ang papa niya kasama ang asawa at si Ines, ay sinuklay ni Arlene ang buhok niya gamit ang kanyang kamay. Ngayon lamang niya napansin na nanginginig ito. Nang makita ni Fernan na mumulang braso ni Arlene, ay tumiim ang kanyang mata. Does it hurt? Hindi sinagot ni Arlene ang binata. Sigurado siya na nasa labas pa ang papa niya. Kaya naman kahit gusto na niyang umalis, pinili niya na manatili pa. Lang subuko ni Fernan na umabante, umatras siya. Kulang pa bang sampal ko sa iyo kanina? Pinigilan ni Fernan ang sarili na sumagot. Batid niya na mas ikagagalit lamang ng dalaga kung sasabihin niya kung ano man ang nasa isip niya ngayon. Alam mo, Fernan, hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. At sigurado ko sa sarili ko na kasama ko sa mga yon. Kaya ngayon pa lang, stop following me wherever I am. And stop trying to steal my heart again. Dahil mabibigo ka lang. Tumingin si Arlene sa kanyang relo. Sapat na ang halos 20 minutos na pananatili dito. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Tanya na naghihintay sa kanya sa labas. Nang makumpirma na umalis na ang mga ito, walang lingo na iniwan niyang binata. Ramdam niya ang paninitig nito sa kanya hanggang sa tuluyan siyang nakalabas. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi siya nito hinabol pa. Napaawang ang labi ni Tanya nang sabihin niya dito ang nangyari sa loob. Maski ito ay hindi inaasahan na magagawang isama ni Ines ang magulang para lamang makuha ang loob ni Fernan upang balikan siya. Ang desperada ng ate mo, ha? Sa bagay, malaking kawalan din naman kasi talaga sa kanya kung maghihiwalay sila ni Sir. Kung hindi naman dahil kay Sir, hindi siya sisikat. Malabo talaga ang koneksyon, Tanya. Katulad ko, kung hindi dahil sa kapangyarihan ni Lolo, ay hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral sa ibang bansa in just 5 years. Malaki ang nagagawang baguhin ng pera at kapangyarihan. Nakakamangha. Sa bagay, tama ka. Sang-ayon ito. Nakakagulat, no? Hindi ko akalain na magagawa ni Sir Fernan na lokohin tayo tungkol kay Aling Marcela. Talagang pinaghandaan niya ang pagpunta mo dito. Sa bagay, hindi na nakapagtataka yun. Nagawa nga niya na puntahan ka para alayan ng bulaklak sa loob ng 5 taon dahil inakala niya na namatay ka talaga nun. Natuptop ni Tanya ang kanyang bibig. Samantala, natigilan naman si Arlene. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Bumuntong hininga si Tanya. Wala nang halaga kung itatago pa niya dahil nadulas na siya. Ang totoo kasi niyan, noong inakala ng lahat na patay ka na, palagi kaming pumupunta nila Aling Marcela kasi nga para dalawin at alalahanin ka tuwing death anniversary mo. Sa tuwing pumupunta kami doon, maraming mga bulaklak para sa mga nasawi. Akala namin nung una yung mga daisy na bulaklak na halos pumuno sa lugar ay galing sa pamilya ng ibang namatayan. Hanggang sa nakita ko si Sir Fernan doon, kasama sila Ma'am Ferlita at Ma'am Jasmine. Nang magtanong ako kay Jomar para kumpirmahin, sinabi niya sa akin na galing nga daw yun kay Sir Fernan, para daw lahat yun sa'yo. At hindi siya pumalya sa pagdala noon para sa'yo sa loob ng 5 taon. Dinadalaw ka niya, Arlene. Hindi siya nakalimot sa loob ng 5 taon. Sa palagay ko, nagsisisi talaga siya sa nagawa niya sa'yo noon. Dagdag pa niya, hindi kumibo ang dalaga. Bago pumunta sa Sanremo Building, ay hinatid muna si Tanya sa venue kung nasaan ang asawa nito ngayon. Pagkatapos magpaalam kina Lorna, bumalik na siya. Bago makapasok sa kanyang opisina,
ay humarang na si Lucy sa kanya. Kaz, bakit ngayon ka lang? Alam mo ba na maraming trabaho ang naghihintay sa iyo ngayon? Saka bakit kapag ikaw pwedeng umabsent? Bakit kapag ako ang daming pumupuna? Pareho lang naman tayong apo ni Lolo ah. Hindi niya pinansin ang pagsesentimiento nito. Kaz! Sumunod si Lucy kay Harleen. Nang mapansin niya ang suot nito, umirap siya. Polo shirt at pantalon? Really, Harleen? Nakalimutan mo yata na CEO ka na ngayon at hindi ordinaryong empleyado lang. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mo kong tatawagin Kaz kapag nasa trabaho tayo, Lucy? Whatever. Padas ko na naupo siya sa upuang nasa harapan ni Harleen. Pwede ba akong humingi ng pabor sa iyo? Hindi siya pinansin ni Harleen. Kaz, nakikiusap ako sa iyo, please. Binaba ni Harleen ang papeles na binabasa at tumingin sa kaharap. Bakit hindi ka sa mami mo humingi ng pabor? Pwede ba, Lucy? Hindi tayo malapit sa isa't isa, kaya huwag kang umakto na parang close tayong dalawa. Alam ni Lucy yon at naiintindihan niya kung bakit ganito si Harleen sa kanya ngayon. I'm sorry, Harleen. Alam ko may kasalanan ako sa iyo noon. Pasensya ka na kung ngayon lang ako humingi ng tawad. Maniwala ka, pinagsisisihan ko ng kagaspangan ng ugali ko sa iyo noon. Pero hindi ibig sabihin nun ay sinusuko ko na si Almaro sa iyo. Natuptop niya ang bibig. Ang ibig kong sabihin, hindi ko ipapaubaya sa iyo ang bagay na gusto ko. Ano bang kailangan mo? Alam ni Harleen na hindi ito titigil kakakulit sa kanya kung hindi niya ito pakikinggan. Ngunit agad na inunahan niya ito. Uunahan na kita ngayon pa lang. Hindi porke makikinig ako sa pabor na gusto mo, ay tutulungan na kita. Kuminang ang mata ni Lucy, ngunit agad na nanlisik ang kanyang mata nang maalala ang lalaking nang snatch ng cellphone niya. Naalala mo ba yung sinabi ko sa yung nang snatch ng cellphone ko? Gusto ko siyang makulong, Kaz. Gusto kong tulungan mo ko na turuan siya ng leksyon. Nang tumango si Harleen ay nagliwanag ang kanyang muka. Dahil abala ang kanyang ina, ayaw niya makadagdag sa gawain ito. Saka alam niya na magagalit lamang ito sa kanya. Lalo pat ang paghihintay niya kay Harleen ang dahilan, kaya siya naroon sa lugar na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay may kumatok na 3 beses. Pumasok si Almaro mula roon nang may ngiti sa labi. Nawala ang ngiti ni Lucy. Maging si Almaro ay natigilan nang makita siya. Ngunit agad din na nakabawi ang binata at ngumiti kay Harleen. Nakadama ng kirot sa puso si Lucy. Ni minsan ay hindi niya nakitang ngumiti si Almaro ng ganito sa kanya. Magaan, may pagmamahal at halatang masaya. Almaro? Hi! Kung noon magagalit siya at nanaisin agad na magwala, ngunit ngayon hindi niya iyon madama. Natila ba naman hidang puso niya? Napasimangot si Lucy nang tumangulang si Almaro sa kanya. Bumaling ang binata kay Harleen. Hi, good afternoon. Nanggaling ako dito kanina, ngunit wala ka. May pinuntahan ka ba? Napasimangot si Lucy bago lumabas. Nang tingnan ito ni Harleen sa paraang, lumabas ka na. May pinuntahan kami ni Tanya para bumisita ng kakilala. Kumain ka na ba? Tamang-tama. Nagugutom na ako. Tara, lunch tayo. Habang naglalakad, napansin ni Almaro na tahimik lamang ang nobya. Kaya hindi niya napigilan na tanungin ito. May gumugulo ba sa isip mo? Nakita ko kanina sila Papa at Tita Marta. Mapaklang umiti ang dalaga. Sinisisi nila ako kaya naghiwalay sila Ines at Fernan. Umiling-iling si Almaro. Sigurado na hindi sila makakapayag na makawala si Fernan sa pamilya nila. Malaking kawalan to sa kanila. Yan din ang nasa isip ko. Pero tama ba na akong sisihin nila? Lalo lang nilang pinapalaki ang kasalanan nila sa akin. Hindi na talaga sila magbabago. Mga wala silang kwenta at mga walang puso. Nahimigan ng binata ang galit sa boses ng nobya. Hindi ito masisisi ni Almaro. Pinalaki ng mga ito na salat sa pagmamahal ng dalaga. Pinagkaitan ng kaalaman. At sa bandang huli, ay nagdulot ng matinding sakit sa puso nito. Kaya ang galit ni Harleen sa mga ito, may valid na rason. Kuya Ismael? Nagliwanag ang mukha ni Harleen nang makita ang kuya niya sa labi. Nang makita sila nito, agad itong tumayo at lumapit sa kanila. Harleen! Kuya! Parang bata na yumakap siya dito, na agad naman itong ginantihan. Nang bumitaw siya sa kapatid niya, ay tumingala siya dito. Bakit hindi mo naman sinabi na dadalaw ka pala ngayon dito? Buti na lang inaabutan mo kami. Kasama mo si Ate Sharon? Mahinang pinisil nito ang pisngi niya. Hindi,
Alam mo naman na pinaghahandaan niyang nalalapit na eleksyon. Siya nga pala, saan kayo pupunta? Lunch? Sabay na ako. Hindi maiwasan ni Almaro ang mapangiti sa tuwa habang nagmamaneho. Lumalabas ng kakulitan ni Harleen kapag kausap si Ismael o ang ate Sharon nito. Walang nakakaalam na buhay si Harleen sa loob ng 5 taon, maliban sa kanila. Nung una ay hindi sang-ayon si Lolo Luther na ipaalam sa 2 kapatid ng dalagang totoo. Ngunit nakiusap ito. Bukod kay Aling Flor na isinama sa ibang bansa, gusto ni Harleen na malaman ni na Ismael at Sharon na buhay ito. Sa katunayan, pagkaraan lamang ng 6 na buwan, ay pinasundo ni Harleen ng ate Sharon ito sa Pilipinas upang itakas ito sa malupit na asawa. Ngayon nga ay diborsyado na ang ate nito sa may edad na asawa at kasalukuyan ng may negosyo sa ibang bansa, katulong ang kapatid na si Ismael. Bumalik lamang si Sharon sa bansa kasama si Ismael dahil kay Harleen. Kuya Ismael, hanggang ngayon ba'y wala ka pa rin nobya? Ang tanda mo na kaya, baka mamaya maunahan pa kitang magkaanak. Tiningnan ng masama ni Ismael si Almaro. Subukan mong anakan si Harleen na wala pa akong asawa. May kalalagyan ka, aray! Daing ng binata nang kurati ni Harleen sa tiyan. Ano ba Harleen? Sinasabi ko lang to sa'yo dahil masyado ka pang bata. Bata? 25 na ako no? Hindi na ako bata. Saka malapit na kaming ikasal. 5 months na lang, kaya hindi mo kami mapipigilan na bumuo ng pamilya. 5 buwan pa Harleen. Marami pang pwedeng magbago sa loob ng 5 buwan. Nang mapansin ni Ismael ang pananahimik na magkasintahan, ay nagsalita siyang muli. Ang ibig kong sabihin ay, good luck. Pagdating nila sa restaurant, agad silang kumain. Nang tumayo si Almaro para magtungo sa banyo, saka nagsalita si Ismael. Tinawagan ako nila papa kagabi. Gusto nilang kumbinsihin kita na tulungan sila sa darating na eleksyon. Mukhang gagawin nilang lahat para makuha ang suporta mo. Kanina lang ay nagkita kami sa bahay ni Fernan. Kasama nila si Ines. Ako ang sinisisi nila kaya hiniwalay ni Fernan si Ines. Actually, hindi naman itong unang pagkikita namin. Pumunta na sila sa office ko nung isang araw. Tama nga ako ng hinala. Napupuntahan nila ako kapag nalaman nila na may pakinabang na ako. Bumuga ng hangin si Ismael. Dismayado siya sa inasal ng kanyang magulang. Hindi pa rin sila nagbabago. Hanggang ngayon ay kapangyarihan pa rin ang mahalaga para sa kanila. Tama ka kuya. Hindi na talaga sila magbabago pa. Nakakalungkot lang dahil kahit tayong mga anak nila ay handa nilang gamitin para sa pansarili nilang kapakanan. Kumuyom ang kamao ni Ismael. Naalala niya ang ginawa sa kanya ng ama noong malaman ito na sinubukan niyang sabihin kay Harleen ang lahat tungkol sa plano ng mga ito at ni Fernan. Kuya, hinawakan ni Harleen ang kamay ng kuya niya nang mapansin ang pagbagsik ng mukha nito. Hindi ko lang matanggap na maski ako ay handa nilang gamitin Harleen. Kung hindi ako nakatakas, tiyak na maging ako ay naikasal na sa isang matandang babae. Paano nila nagawa sa akin yun? Pati si Sharon muntik nang mamatay. Nag-agaw buhay na sa ospital dahil sa asawa niya. Pero wala man lang silang ginawang hakbang para tulungan siya. At maligtas, wala silang puso. Kinagat ni Harleen ang labi. Kung narito lamang ang ate Sharon niya, tiyak siyang lumuluha ito ngayon sa malupit na sinapit nilang magkapatid. At alam nila, balang araw ay mararanasan din ni Ines ang kalupitan ng mga ito. Hindi man sa ngayon, alam niyang darating ang panahon na iyon. Pinalis ni Ismael ang bigat ng dibdib at tumingin sa dalaga na may pilit ng ngiti sa labi. Ubusin mo na pagkain mo. Kailangan mong kumain dahil butot balat ka na. Kuya, hindi ka payatan ng tawag dito, kundi ka seksihan. Samantala si Almaro ay nanatiling nakatayo lamang, hindi kalayuan sa pwesto ng dalawa. Naggaling si Harleen sa bahay ni Fernan? Hindi ito sinabi ng nobya sa kanya kanina nang magtanong siya. Kumuyom ang kanyang kamao. Sa loob ng 5 taon, batig niyang binura ng tuluyan ng dalaga si Fernan sa isip at puso nito. Siya na ang nasa puso ng dalaga ngayon. Nagmamahalan silang dalawa. Hindi ito tama. Ngunit nagsimula siyang makaramdam ng panibugho kay Fernan. Almaro! Nakangiting kumaway si Harleen sa kanya na agad niyang ginantihan ng ngiti. Bakit nakatayo ka lang doon? Huwag mong sabihin na nagsiselos ka kay kuya. Biro ni Harleen sa kanya. Wala akong pinagseselosan, Harleen. May tiwala ako sa'yo. Alam ko naman na ako lang mahal mo, hindi ba? I do na, Mr. Salvacion. Papakasalan ba kita kung hindi ka mahalaga? Mahalaga. 5 taon nang sinasabi ni Harleen sa kanya na mahalaga siya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ito pumapayag na madaliin ang kanilang kasal.
Kaya naman nagsisimula na siyang mag-isip. Mahalaga lang ba siya kay Harleen dahil siya ang nasa tabi nito noong panahon na kailangan siya nito? Pagkatapos kumain, ay nagpaalam na sina Harleen at Almaro kay Ismael. Bumaling ang dalaga sa nobyo. Ayos ka lang ba? Bakit ang tahimik mo yata? Imbis sagutin ang kanyang tanong, hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi niya maiwasan na ang mapangiti. Ito ang paraan ni Almaro kung paano maglambing. Ihatid na kita. Baka mapag-initan ka ng Tita Agnes mo kapag hindi ka pa bumalik. Alauna na. Niyakap ni Almaro ang nobya hanggang sa makasakay sila ng kotse. Sige na, wag mo na akong ihatid sa taas. Okay na ako dito. Bye, Almaro. Kumaway si Almaro sa dalaga. Nang mawala ito sa kanyang paningin, ay unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Pagkagaling sa Sanremo Building, dumiretso siya sa bahay ng mga ito. Si Lolo Luther? Agad na tanong niya kay Mr. Manguera nang makita ito. Nasa kanyang kwarto sa itaas, nagpapahinga. Hayaan mo, ipapaalam ko sa kanya na narito ka. Magalang na ani ni Ricky bago umakyat sa itaas at ipaalam sa amo na narito ang binata. Nasa iba ba si Sir Almaro, Chairman? Papasukin mo. Utos ni Luther. Masusunod, Chairman. Yumuko muna siya bago lumabas ng silid. Pagdating sa sala, sinabi ni Ricky sa binata na naghihintay na si Chairman sa kwarto nito sa taas. Bago pumasok sa silid ng matanda, bumuga ng hangin si Almaro para pagaanin ng dibdib. Nang makapasok, ay bumati agad siya. Magandang tanghali, Lolo. Narito ka ba dahil kay Harleen? Nang hindi sumagot si Almaro, nalaman agad ni Luther na tamang kanyang hinala. Lo, alam ko na pagkasunduan na gaganapin ng kasal sa loob ng 5 buwan. Pero hindi na ako makapaghihintay pa ng ganon katagal. Gusto kong maikasal kami ni Harleen sa lalong madaling panahon. Sa inyo ko to sinabi, dahil alam kong hindi makakatanggi si Harleen sa oras na sa inyo manggaling ang utos nito. Tumingin sa labas ng binata si Luther. Hindi man sabihin ni Almaro, may hinala ang matanda sa biglaan na pagbabago ng pasya ng binata. Bumuga ng malalim na buntong hininga si Almaro. Dahil hindi sanay na maglihim sa matanda, sinabi niya ang kanyang tunay na dahilan. Si Fernan, alam kong gagawin niyang lahat para maagaw sa akin si Harleen. Wala ka bang tiwala sa kanya? Napipila ng binata sandali. May tiwala siya kay Harleen, ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan. Patawad, Lolo. May tiwala ko kay Harleen, pero mas lamang takot ko na mawala siya. I love her, and you know that. Hindi ako maghihintay na matagal kung hindi ko siya pinapahalagahan at minamahal ng sobra, Lolo. Please, help me. Tumupad ako sa usapan natin nun. Tuparin niyo din ang sayo. Nakakaunawang tumango si Luther. Hindi mababali ang kasunduan ng ating mga pamilya, Almaro. Wala akong ibang gusto para sa aking apo, kaya makakaasa ka sa tulong ko. Hanggang ngayon wala kayong lead? Hanggang kailan ako maghihintay? Patawad, Mr. Crawford. Patawad? Yan ang paulit-ulit kong naririnig sa inyo sa loob ng 6 na taon. Hanggang kailan ako maghihintay? 6 na taon ulit? Tumungo lamang ang ulo ng mga pulis sa harapan ni Fernan na ngayon ay dismayado sa narinig na ulat sa mga ito. 6 years? Ganun na siya katagal na naghihintay na magkaroon ng lead upang tuloy-tuloy ang pag-usad ng kaso sa kanyang gusaling gumuho dahil sa malakas na pagsabog. Ngayon lamang nangyari na kahit ang kanyang mga magagaling na tauhan ay walang nahanap na lead kung sino ang may gawa. May tao siyang pinaghihinalaan, ngunit walang sapat na ebidensya. Nang makaalis sa mga pulis, sunod na dumating ang mga private investigator na inupahan niya. Mainit ang ulo na umikot ang swivel chair ni Fernan paharap sa bintana, kung saan tanaw niya ang malawak na tanawin sa ibaba. Katulad ng nauna, hindi siya umasa na makakatanggap ng magandang balita. Malaman pa kaya ni Fernan ang taong nasa likod ng pagguho ng gusaling kanyang pag-aari? Malinis kaya ni Fernan ang pangalan niya dahil siya ang pinaniniwalaan ni Harleen sa nangyari sa kanya kung bakit nanganib ang buhay niya sa pagpunta niya ng gusali. At mangyari kaya ang gusto ni Almaro na maikasal ng mas maaga kay Harleen? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.